Praise the Lord. Purihin ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Hindi ko na ang Diyos ay hindi natin maunawaan ang kanyang patuloy na pagkilos po sa atin. Despite of this problem na ating po kinakaharap, no? Worldwide po. Pero iset aside po muna natin yun. Amen? Narito po tayo upang makinig ng salita ng Diyos at makita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So sa umaga pong ito ay yung ating pong topic pa rin ay Season of Lent. Sapagkat ito po ay series na topic mula March hanggang I think hanggang April. So yung tema po natin ay Time for Healing. Time for Healing. So, yung text po natin ay makita mo natin doon sa Mark chapter 5 verse 5 kasi kinuha ko po ito sa isang aklat ni Marcos, pero ito po ay nakaparallel naman. Matthew chapter 5 verse 5, isa lang pong verse bago po natin tingnan yung kabuuan. Marcos chapter 5 verse 5. Sabi po ito, when Jesus saw their faith, He said to paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Nakita niyo po, Mark chapter 5, verse 5. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita sa oras nito. Let us once again, let us pray. Let us ask the Lord to open our mind and our heart. Yes, hallelujah. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagkakataon, tuwing araw ng linggo, O Diyos, kami ay malalang nakakasamba sa iyo at patuloy ka namin napapatulihan. O Diyos, pagpalain po ang iyong mga salita sa umagang ito. Samahan niyo po ako at kayo po, O Diyos, ang nakita. O po, Panginoon Diyos, ang papulihan ng walahati. Sa gayon, sa aming pakikinig ko, Diyos, kami lumago sa aming pananampalataya. Ang tamang banal at pagkikinig namin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So dito po sa Mark chapter 5 verse 5, actually ito ay parallelism nung aklat ng Lucas, saka Mark and Matthew. So kung titingnan po natin, doon po sa ating text dyan ay binigay po ng ating pastor doon sa Luke chapter 5 verse 17. Isa pong pangyayari na ang ating Panginoong Yesus ay nagpagaling sa isang paralitiko. Okay, tingnan po natin sa Luke chapter 5 beginning verse 17 hanggang 26. Tama po ba? Luke chapter 5 verse 17 hanggang 26. So, babasahin ko sa wikang Ingles, kung kayo may Tagalog, ay tingnan nyo rin po dyan. Sabi po ito, one day as he was teaching, Pharisees and teachers of the law, who had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem, were sitting there, and the power of the Lord was present for him to heal the sick. Some men came carrying a paralytic on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When he could not find a way to do this because of the crowd, they went up of the roof and lowered him on his mat through the ties into the middle of the crowd, right in the front of Jesus. Verse 20, when Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sin but God alone?" Verse 22, Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your heart? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But that you may know that the Son of Man
has authority on earth to forgive sin. He said to the paralyzed man, I tell you, get up to take up your mat and go home. Immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Verse 26, everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, we have seen remarkable things today. So dito po makita natin ang kalalagayan po ng isang paralitiko. But the question is sa atin po, what is your situation right now? Ano po ba yung ating kalalagayan sa kasalukuyan? Ano po yung ating sitwasyon, yung ating kalalagayan sa kasalukuyan bilang pong mga mananampalataya? At dito po sa ating binasa, makita po natin na ang Panginoong Yesus, nung siya ay nangangaral, ay umuwi sa kanyang bayan na kanyang tinitira sa Capernaum. At doon sa Capernaum, nandun yung kanyang tahanan, but instead ng ating Panginoong Yesus ay makasumpong ng kapahingahan, ay hindi po nangyari yun. No? Doon po makikita natin yan sa Mark chapter 5, Mark chapter 2, verse 1. Sabi po ito, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Eh kung kayo po ay nasa inyong tahanan, ano po ang dapat gawin? Kung ba dapat magpahinga na, di ba? Doon ay makasumpukan ng kapahingahan. Pero dito sa sulat ni Marcos, ay tinignan ko na pinag kong mabuti yung sulat ni Marcos at ni Lucas, at pinag-compare ko po yun, nasaan ang Panginoong Jesus during that time, kung siya ay nangangaral ng salita ng Diyos at nagpagaling ng may sakit. Sa Lucas po ay hindi masyadong nabanggit ko, pero si Marcos, nabanggit niya na pag-uwi ng Panginoon sa Capernaum, tumuloy siya sa kanyang tahanan. At pagdating doon, ano po dapat na gagawin ng isang tao pag siya ay nasa kanyang tahanan? Di ba dapat nagpapahinga kami, no? Doon sa tahanan mo, meron ka dapat na masasabi natin kapayapaan, hindi ka nililigali, di ba? Hindi ka na-istorbo ng sinuman. But dito makita natin, even our Lord Jesus Christ, after He was ministering outside, no? Healed the sick, preached the good news of salvation, sa iba't ibang lugar doon sa Israel, sa Galilea, no? Sa Jerusalem, sa Judea, iba't ibang lugar na kanya pong pinupuntahan, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pero pag uwi niya sa kanyang tahanan, instead na makapagpahinga, ang hindi po. So, makita po natin dito pala ng ang Panginoon Yesus kung paano yung kanyang buhay dito sa lupa, ay nasasabi natin hindi po masaya. Amen? Bakit po? Puno ng hirap, di ba? Pero ang maganda dito, yung kanyang kagalakan ay nagmumula sa ating Ama sa Langit. Bakit? Kasi nagagawa niya yung kalooban ng Diyos. But being a man, di ba? Being a human, siyempre nangangailangan din ng kapahingahan ng ating Panginoong Yesus. No? Katulad natin, di ba? Nangangailangan din tayo ng kapahingahan. Pag doon tayo sa labas ng ating tahanan, may mga trabaho tayo na ginagawa, pero sa tahanan ay dapat nakasumpukan ng kapahingahan. But dito, merely, ang sabi ng sulat ni Marcos, pagdating sa kanyang tahanan, instead na makapagpahinga ay hindi. Bakit? Ito yung pagkatawag sa Panginoong Yesus, di ba? Isa pa, makita natin dito, yung kanyang panahon ay talagang very maikli na naman. Because nagpasimula siya ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos publicly after he was baptized on the water by John the Baptist. Diba? At after noon siya nagpasimula ng kanyang ministeryo. Kaya ano po pinopoint out ko ito. At bakit ko rin po naitanong, kumusta po ang ating kalalagayan? Tayo po kasi ay mayroong tawag ito, tatlong bahagi. Diba? Ano yun? Flesh, soul, and spirit. Diba? Yung soul and spirit, hindi natin nakikita yan. But yung body natin, ito po yun. At dito, sabi ko na, ang Panginoon dapat na magpapahinga, kaya hindi ganun no? Patuloy pa rin yung kanyang pagbiministeryo. At sa puntong ito, meron pong pangyayari na meron pong sa kanyang pangangaral,
ah, nakita po natin na meron pong dinalang paralitiko yung apat na mga nakatao na yun. Signan po natin sa Mark chapter 2 verse 2. So many gathered that there was no room left. No, a few days later, when Jesus entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that he was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bring to him a paralytic carried by four of them. Since they could not get in to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above. Jesus, and after digging through it, lowered the mat that the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." So, makita natin na ang ating Panginoong Yesus nangangarap sa loob ng kanyang tahanan at napakaraming tao. No? Nandoon, sabi nga, wala nang matayuan doon sa loob, o wala nang mapwestuhan doon sa loob ng kanyang tahanan dahil nagsisisikan ng mga tao. Ang tanong, ba't kaya? Maliban doon sa pakikinig nila ng salita ng Diyos, meron pa silang gusto maranasan. Ano po yun? Yung kagalingan. Amen po? Tayo po ay nagkakaroon ng dalawang uri ng karamdaman. Yung tinitawag na spiritual sickness, no, and physical sickness. Amen po ba? Dalawa po yun. Titignan po natin dito. So yung apat na katao na yun, malamang probably these four men na bumubuhat doon sa paralitiko, kamag-anak nila to, relatives nila to, no? Na nagmamalasakit upang yung lalaki na yun, merong mapagaling sa kanyang karamdaman. At dahil hindi na sila makapasok, anong ginawa nila? Umakyat sa bubong ng ating Panginoong Yesus, sa bahay ng ating Panginoong Yesus, binutas yung bubong. Pagkatapos iniubos. No? So, makita po natin yung pananampalataya ng apat na katao na yun. No? Na kahit wala na silang mapasukan, hindi sila pwede pumasok sa pamagitan ng pinto. Dahil sa dami ng tao, ano kung ginawa nila? Binutas yung bubong. Tanggalin ba na yung bubong? No? Ihuhus yung paralitiko na yun. At nung makita ng Panginoon yung pananampalataya nila, kasi hindi lamang yung tawag nito, hindi lamang yung may sakit ang may pananampalataya during that time, kundi yung apat na katao na yun, yung kanilang pagmamalasakit sa kanilang malamang probably relatives nga nila, no? Kamag-anak nila o baka kapatid pa. Hindi man labang dito, pero bakit ganun yung pagmamalasakit ng apat na yun, no? So makita natin dito na kung pagputas ng bubong, inihubos yung paralyzed man, at kung nakita ng Panginoon Yesus dito sabi sa verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. Verse 5, when Jesus saw their faith, he said to when Jesus saw their faith, ibig sabihin, hindi lamang po yung paralyzed man ang tinutukoy ng Panginoon dito, kung hindi yung apat katao na yon na nakitaan ng Panginoong Yesus na pananampalataya. Again, may possible na itong apat na ito ay mahal niya sa buhay. Diba? Mga relative siya ba, kapatid niya o baka tatay niya pa, hindi man nabanggit ng malinaw dito. Kasi sino ba naman, di ba, napakahirap yata na gagawin ng isang bagay na nakakaya naman, butasin natin yung buho para lang idagdag, ihubos kong ating may sakit. Ang daming tao, parang nakakayang gawin prater yun, di ko ba? Bakit hindi na tayo maghintay? O kaya matapos na yung pangangaral ng Panginoon. At pag uwi ng mga tao, saka natin ilapit ito. No? Ito ang ating
may dalang, itong ating dalang may sakit, may karamdaman, isa paralytic na yan. Hindi nila ginawa yun. No? Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Nagkaisa sila, no? Sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso, sa kanilang damdamin, andun yung kanilang pagkakaisa. Wala silang pakialam kung anong sasabihin ng mga tao doon sa kanilang gagawin. Malamang nung binubutas pa lang siguro ang Panginoon tumigil. Siguro binubutas. No? Lumilikahan ng ingay ko habang ang Panginoong Yesus ay nangangaral. At yung mga tao doon na nasa loob ng tahanan ng Panginoon, maging nasa labas, do you think, ano kaya yung kanilang reaksyon? Lahat sila. Ano kaya yung reaksyon nila? Maski ang Panginoong Yesus, ano kaya yung reaksyon? Ano kaya yung reaksyon? Magugulat? Ano pa po? Salita, ano pong reaksyon? Mamamangha? Tandaan yan po reaksyon. Malamang, probably itong mga tao na ito at ang Panginoong Yesus tumigil. Tumigil sa pangangaral. Kasi bakbakin ba naman ng bubong, di ano gagawin mo lahat? Di ba titigil kayo? Oops, ito binubutas yung bubong. Panoorin natin anong mangyayari. Noong oras na yun, ang Panginoong Yesus ay malamang na tumigil sa kanyang pangangaral. At tinitingnan, yung bubong binubutas, ano kaya ito? Sandaling tumahimik ang Panginoong Yesus at yung mga tao, sandaling tumigil ng pakikinig kasi there is something happening in the room. May nangyayari doon po sa bubong. At dahil doon, nakita ng Panginoon nung magbutas na, inuhugos yung paralyzed man na ano po nandun sa kulambo. May background kaya? Kung ano man. Pero makikita po natin dito, it is a natural tawag dito, action ng mga tao na talagang titigil ka, di ba? Hindi mo, yung intention mo na makinig sa Panginoong Yesus sa kanyang pangangaral ay hindi mo magagawa. Even ang ating Panginoong Yesus, maybe during that time ay tumigil ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Kung ikaw ay nagtuturo at nagsasalita sa isang public forum o kaya ikaw ay isang teacher o kaya ikaw nagtuturo sa isang seminar at nakita mo sa bubong binubutas, anong gagawin mo? Itutuloy mo kaya yung iyong pagsasalita? Itutuloy mo kaya ang iyong pagtuturo? Siyempre hindi. Diba? At sasawayin yun. Papuntahin. Puntahan ka yun. At diba? Pero dito, nung binabasa ko ito, ano kaya nangyayari dito during that time? But again, nakita natin dito ang Panginoong Yesus, nung binabana yung paralyzed man dahil nasa kumot siya, ang sabi ng Panginoong Yesus, doon sa lalaki, doon sa verse 5, when Jesus saw their faith, ibig sabihin, plural to. Diba? Ang tinutukoy, hindi lamang yung paralyzed man na nangangailangan ng sakit, kundi nakita niya yung pananampalataya ng mga tao yun na nasa taas. Sabi dito, when Jesus saw their faith, He said to paralytic, "Son, your sins are forgiven." So nakita rin natin dito, yung ating Panginoong Yesus, nung ibinabana yung lalaki, hindi niya sinabi, "Son, you are healed because of your faith." Hindi niya sinabi sa lalaki, "Anak, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Bakit kaya? Iniisip ko, bakit ganun? Instead na sabihin ng Panginoon doon sa lalaki, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." And remember, when Jesus, di ba, nung siya ay sinusundan ng babae, 12 taon nang inaagasan ng dugo, at naubos lahat ng kanyang kayamanan. Naubos lahat ng kanyang kanilian sa pagpapagamot. At hindi yung nagamot
At nakita niya ang Panginoong Yesus dahil nabalitaan niya na ang Panginoong Yesus ay nagpapagaling. Ang sabi ng babaeng 12 years na inaagasan ng dugo, sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Ang ating Panginoong Yesus ay nagdadakad, hinabon niya ito dahil pagsiksikan. Nung mahawakan niya yung baro, gumaling ang babae. At sabi ng Panginoon doon sa babae, anak, nakasan mo yung loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pero dito, ibang-iba. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, son, your sins are forgiven. At sabi ko, may dalawang karamdaman dito. Yung spiritual life ng tao, hindi yung kanyang physical need. Amen? Kuha niyo po. And then, buksan niyo po doon sa Awit 107, verse 17. Sabi po doon sa Awit 107, verse 17, Awit 107, verse 17. Sabi po dyan, some became fools through their rebellious way and suffered affliction because of their iniquities. Sabi po sa Mikang Tagalog, may nagkakasakit dahil sa kanila mga kasalanan at pagsuway. At dahil doon, nagdanas ng kahirapan. So yung karamdaman po pala, hindi lamang bunga, hindi lamang ang cause is a natural cause. Amin po? Kung hindi ito ay cause ng ating mga kasalanan. At dito nakita natin na yung sabi na some became fools through their rebellious ways. Ang naging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao ay dahil sa kanyang kasalanan at pagsuway. At dahil doon, ano sabi? Yung consequences, naghihirap ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, maybe o maaaring tayo ay dumaranas ng ganito. Unknowingly, sabihin natin, naabuso mo yung sarili mo, di ba? Pero alam mo na hindi mo dapat maabuso. Okay, yung tinatawag na overwork. Gusto mong matapos gusto mong matapos yung trabaho. Maganda naman yung motibo mo. Kaya lang, pagkasobra na, doon tayo nagkakaroon ng pagkakamali. Na-abuse yung ating sarili, which is sin. Di ba? Ititemper yung bagat ng Espiritu at dapat wag natin kapusuhin. So, hindi lamang yung overwork, yung maling pamumuhay. Sabi ito sa Tagalog, ang iba'y nagkakasakit dahil sa maling pamumuhay. Alam naman po natin yun, di ba? Yung maling pamumuhay ay dahil sa ating mga kasalanan. Di ba? Yung mga vices na ayaw ng Panginoon. Ayaw niya ng Panginoon no? Yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Alam po natin yan. At yan ay ayaw ng Panginoon. Kasi bakit sabi ng salita ng Diyos, your body is the temple of the Holy Spirit. At minsan tayo po ay nahuhulog sa ganung pagkakasala. At again, dinawin po natin dito, meron po talagang kasalanan na ang bunga ay kasalanan. Baka tatanungin, Pastor, kung pandemic, malalim po kasi ito kailangan natin ng pagsusulit. At alam naman natin, ayon sa mga balibalita, ang pandemic is also man-made. Alam natin, di ba, ang balita kung saan din nagmula. But anyway, tingnan po natin, liwanag ng salita ng Diyos. Ito po yung isang katotohanan din kung bakit pala ang tao nagkakaroon siya ng karamdaman. Inaani niya na yung kanyang maling pamumuhay. At dahil doon, nagsasuffer siya doon sa kanyang karamdaman. At again, balikan natin kung ating pinag-aaralan sa Marcos chapter 2. Ang sabi ng Panginoon doon sa paralyzed man, son, your sins are forgiven. Ano yung unang in-address ng Panginoon doon sa lalaki? Yung kanyang spiritual life.
ang Panginoong Yesus ay He is much concerned about our spiritual life. Amen? Siya ay concerned sa ating mga kaluluwa. Amen? Kasi ito talaga, tawag ito, magkakaroon talaga ng karamdaman to. Pero dapat ito ay hindi magkaroon ng karamdaman dahil sa ating pagsuway sa kalooban ng Diyos. But dito nakita natin, in-address ng Panginoon yung kanyang spiritual life. Kasi mas mahalaga yun sa Panginoon di ba? Ang gusto ng Panginoon, itong taong ito ay magbago, magsisi sa kanyang mga kasalanan. No? At dahil doon, yun ang unang need ng tao na yun. Instead na sabihin sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No, sabi ng Panginoon sa kanya, first and foremost, sabi gano'n, ano yung kanyang need? Your sins are forgiven. Kasi alam ng Panginoon yung kanyang kalalagayan. At probably itong lalaki na ito, nagkasakit ito, na-paralyzed ito dahil sa kanyang mga maling pamumuhay. Nakukuha niyo yung punto dito ng Lord, di ba? Itong lalaki na to, wala tayong mailihim sa Panginoon tutuloy po natin dito rin. So, sabi ng sa kanya, anak, pinagaling ka ng pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So, pag ang isang tao nakatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon, anong mangyayari? Magkakaroon siya ng kapayapaan. Amen? Ma-address yung kanyang spiritual life, yung kanyang pangangailangan. No? Magkakaroon siya ng kapayapaan. Magkakaroon siya ng kagalakan. Ma-unload siya. Yung lahat ng kanyang daladala. Kung bakit siya nagkaganon, mawawala lahat yun. Amen po? Yun ang unang in-address at hiling ng Panginoon sa kanya. So nakita natin dito, tayo po pala ay dapat dumarating din sa puntong ganon. No? Ano hindi, baka nakakaroon tayo ng pagkakamali, pagkakasala, hindi natin alam. But again dito, ang pagtuturo ng Panginoon sa atin, ito po isang malinaw na ang Panginoon, He is much more concerned doon sa kaluluwa ng tao. But again, hindi pa siya concerned sa physical, nakalagay ng concern din, kaya lang yun munang in-address ng Panginoon sa kanya. Kasi kung tao na to, kung hindi mapapatawad yung kanyang kasalanan, no? Kahit naggumaling siya physically, pero yung kanyang spiritual life naman, yung kanyang soul ay doon pa rin sa pagkakabinanggo ng kasalanan, wala pa rin, kapayapaan, walang kagalaan sa kanyang puso. So, in-address yun una ng ating Panginoong Yesus. Amin po? Time for healing. And that healing should come first yung ating mga kaluluwa. Okay? Minsan, tayo po, pagkamanampalataya na, baka minimeasure natin yung ating sin. Konti lang naman. Konti lang naman. Hindi na hihingi ng tawad yan, di ba? Konti lang naman, di ba? Tandaan natin, mali man, malaking ito'y kasalanan. Yung maawa ka nga sa sarili mo, self-pity ka, kasalanan mo sa Diyos. At sabi ng Biblia, doon sa aklat ng James, ang nakakaalam ng mabuti, hindi na ginagawa, nagkakasala. Amen? Sabi ko na aklat ng James, yung alam mong mabuti, hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Kaya nakaalam natin yung mga kasalanan ito, huwag ka. Pero hindi natin alam, yung sa aklat ng James, sabi ko doon, ang nakakaalam ng mabuti, hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Kaya po huwag tayo magtaka bakit maraming mananampalataya ay hindi talaga nakakapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kahit na alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kahit na sabihin natin siya'y bumagsak o siya'y nagkasala, hindi mo ba pwedeng sukatin ang pag-ibig ng Diyos? Andyan siya, nakabukas yung kanyang mga palad at handang
ikaw ay patawarin anuman ang nagagawang pagkakasala. Hindi pa tapos ang Panginoong Yesus sa atin. Ang sabi ng Biblia, ang sasabi sa'yo hindi nagkakasala, ginagawang sinungaling ang Diyos. But sabi rin po ng salita ng Diyos, kung ipapahayag naman natin ang ating mga kasalanan siya tapat at banal, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating kaluluwa. Hindi, ang pagiging Kristiyano ay hindi yung pagiging perfecto. Kasi hindi ka magiging perfecto. Until na yung katawan natin ay mapapalitan ng tinatawag na heavenly bodies. Pero hanggat nandito pa rin tayo, may tempter. Buong isang katotohanan, may tempter. Kung bakit tayo nagkakasala. Aside doon sa ating flesh. Kaya nasabi ni Pablo, hindi ko sinasabi na ako'y walang kasalanan. No? Pero, maganda rito, makita ng Panginoon yung pananampalataya mo. You're always asking God to forgive your sin. Sabi ko nung awit, may the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord. May the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord. Kasi bakit? Maaaring hindi mo sinasabi, pero sa isip mo, nagkakasala ka na. Diba? So dito, malinaw, in-address ng Panginoon ng alin? Yung spiritual life ng tao. Sabi ng Panginoon, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan. Kasi wala siyang maibigay sa Panginoon. Bago na siya ay tumanggap na physical na kagaling. Amen po? So, ito po isang katotohanan. No? Kaya sa ating po mga mahal sa buhay, kailangan i-address po natin sila. No? And then sabi po rito, verse 6, now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, why does this fellow talk like that? Is blaspheming, who can forgive sins but God alone. Itong mga tao na nakapaligid sa kanya ay may mga religious people, yung mga scribes at mga Pharisees. Hindi man nila sinasabi, pero inaakusa nila na ang Panginoon, bakit nagsasalita ng gano'n? Kalapastangan sa Diyos, sabi nila, ang Diyos lang may karapatan magpatawad. At dito, mapansin niyo po, hindi nila sinasabi yon, pero alam ng Panginoon yung kanilang iniisip. Just like the paralyzed man, hindi man siya nag-uumpisa, hindi man paghugos doon, hindi man sinabi nung lalaki, Panginoon, patawarin mo sa aking mga kasalanan. Sinabi ka ng Panginoon sa kanya, pagbaba, anak, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Hindi man niya sinabi yun, yung paralyzed man, pero alam ng Panginoon kung ano yung kailangan ng tao. But then, pinatawad yung kanyang kasalanan. Pero ito, nakita natin, yung mga escriba at mga Pariseo nung inakusahan ng Panginoon, ang sabi ng Lord sa kanila, verse 8, immediately Jesus knew in His spirit that this was what they were thinking in their hearts. Yung mga Pariseo at escriba nito, alam ng Panginoon yung kanilang iniisip, inaakusahan nila ang Panginoon na kalapastanganan yung sinasabi ng Panginoon. Kasi, bakit? Ang Diyos lang ang dapat na magpatawad sa nila. But again, alam naman natin, during yung panahon ng ating Panginoong Yesus, sino yung kanyang mortal enemies dito? Sino yung kanyang accuser? Diba? Yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, at yung mga escriba. Sila yung mga sumusulat ng kautusan ni Moises, sila yung papaliwanag ng kautusan ng Diyos, pero sila pa mismo ang umaakusa sa ating Panginoon. Hindi man nila sinasabi, pero sabi dito sa verse 8, immediately Jesus knew in His spirit that this was what they were thinking in their hearts. Alam ng Panginoon yung kanilang iniisip. At dahil dito sabi ng Panginoon sa kanila, and He said to them, why are you thinking these things? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up and take up your mat and walk. Sabi ng Panginoon doon sa mga Pariseo at escriba, alin ba mas madali ang sabihin pinatatawad na ang kasalanan ng paralyzed man, o sabihin sa kanyang tumindig ka, buhatin ang iyong higaan? Alin ba mas madali ron? Di ba yung patawarin sa kanyang kasalanan? Kasi bakit? Hindi pa nga magaling
Diba? Hindi pa nga magaling yung paralyzed man eh. Diba? Yung paralitiko. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa mga escriba at mga pariseo, alin ba mas madali para sa inyo? Ang sabihin, pinatawad na yung kasalanan ng paralitiko o tumitig siya at buhatin yung kanyang higaan. At dahil doon, sabi ng Panginoon doon sa mga doon sa mga pariseo at escriba na nag-api sa kanya, sa verse 10, sabi niya po ito, verse 10, but sabi niya, that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Sabi ng Panginoon, ngayon sabi niya, ipapaalam ko sa inyo na kahit anak ng tao ay may karapatan magpatawad ng kasalanan. Kasi bakit? Hindi pa man ipinabago ang ating Panginoong Yesus, siya yung sinasabing ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayon doon sa sinabi ni John the Baptist, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At dito, ang sabi niya ron sa mga pariseo at escriba, sa verse 10, datapat upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapamahalaan o kapangyarihan na dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. And then sabi niya, sinabi niya sa lupo, doon sa verse 11, I tell you, get up, take up your mat, and go home. Sabi niya doon sa lalaki, sa paralyzed man. Ngayon, in-address na ng Panginoon yung kanyang sitwasyon. Yung the second need, no, para paralyzed man. Ano yun? Yung kanyang karamdaman. Yung kanyang sakit. Sabi ng Panginoon sa kanya, I tell you, get up, sabi gano'n, took his mat and walk. I tell you, get up, take your mat, and go home. By the words of our Lord Jesus, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, sa iyo sinasabi ko, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. Bakit po? Time for healing. Ano po ang ating kalalagayan sa oras na ito? Baka yung dahilan ng ating mga karamdaman ay dahil po sa ating mga kasalanan. Mahal po tayo ng Panginoon. At dito, makita natin yung lalaki, ano po, yung sabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka, bitbitin mo ang iyo, o buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Di po ba pag lumabas ng ospital, maaaring ang dala mo lang punan. Di ba? O baka ipulot mo. Dito po, nung tumanggap ng kagalingan ng lalaki, kung ano yung hinigaan niya, ang sabi, bitbitin mo. Dalhin mo yung higaan mo. No? Bakit? Ito po yung nagpapakita na walang imposible sa Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon, what is impossible to men is possible to God. Yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus na magpatawad ng kasalanan ay may kapangyarihan din siya magpagaling ng lahat ng uri ng ating karamdaman. Amen po. Mahal po tayo ng Diyos. At dito makita natin yung mga nag-a-accuse sa Kanya ng mga escriba at mga pariseo at mga religious people. Sabi ito, verse 12, tapusin ko muna. And then sabi diyan, he got up, took his mat, and walked out in full of view of them all. This was amazed, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. No? Yung lalaki umuwi at nang makita ng lahat ng mga tao doon, sila ay nagilanas, namangha sila doon sa kanilang nakita. At dumating sa kanilang puso yung pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Time for healing. But again, ang karamdaman ito, makita po natin, isang katotohanan na ang karamdaman, ang unang nagiging sanhi ay ang kasalanan, yung maling pamumuhay. Kaya yung iba, alam niyo ba, di ba, pag naparalyze ng isang tao, may tawag doon di ba, na-stroke, di ba? Na-stroke ang tawag doon, di ba? Kung umaatake, no? Na-atake siya bago ma-stroke.
Stroke ang tawag doon sa panahon natin. Kasi kung na-paralyze siya, ang dahilan na stroke. Kaya siya na-paralyze. So dito, maliwanag po yun. No? Baka may mali ang ating pamumuhay. No? Kung kaya tayo ay nagkakasakit. Baka sumusuway na tayo sa kalooban ng Diyos. O kaya, possible, baka naman naabuso yung ating mga sarili. Ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Ayaw naman ng Panginoon na yung katawan natin ay magkaroon ng karamdaman. Di ba? Matawag ito, maging bedridden ka. Di ba? Ayaw natin ng ganun eh. No? Kaya lang, mayroong address ang Panginoon sa atin. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos na nakasisira sa ating physical na katawan, huwag po natin gano'n. Even kung sinasabi ng sobrang trabaho, huwag din po. Kaya lang, kasi yun ang nagiging cause kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Kailangan balancing buhay pa rin. No? At if ever na magkasakit man, for some reason, andyan ang Panginoon na pwede natin dalanginan at humingi tayo ng kagalingan. At again, humingi tayo ng tawad. Lord, tawarin mo ko sa aking mga pagkakasala at meron po akong nararamdaman. Sabihin mo, Panginoon, masakit ito. Ako po ganun. At dahil kong hiling-hiling, dahil kung yung sabi ni Propeta Jeremias, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Dahil kung pinamit kami masakit pa. Lord, heal me, O Lord. Totoo po yun, hindi ka. May magagawa ang Diyos. Hindi po sinasabing tayo dumipende sa magdepende lang sa gamot. Diba? Kung ikaw ay nakadepende sa medisina, sa hospital, di mas lalo dumipende ka na sa Panginoon. Diba? Faith is matter to God. Kasi tayo limitado. Diba? Kaya minsan, diba? Pag nasa ospital, diba? Wala na. Ang Panginoon na lang ang huling barahan natin dito. Hindi mo ginawa pang barahan si Lord. Narinig mo ba? Diba gano'n, no? Wala na talaga. Ang huling barahan natin si Lord na lang. Hindi naman pang barahan si Lord. Nandito yun. Sa pasimula pa lamang, kailangan may pananampalataya. So maliwanag po, no? Kaya huwag po tayo, minsan, alam mo na po ngayon kung paano ka nagkaroon ng karamdaman. Diba? Yun ang maganda sa atin eh. Hindi paano ba ito? Mag-iisip ka naman, siguro kaya tumaas ang bigo mo. Puro bagay kinakain mo. Alam niyo po ako, simula ng pandemic, nagkaroon po ako ng gout. At yun po, hindi rin po pala pwede yun. Na mag-i-stick ka lang sa pagkain na nagustuhan mo, yun na yun. Nagkaroon po ng gout. Hindi, pag sumobra sa uric acid, sardinas, ano pa, yung tambang, yung kalintuya ko dahil pinapamalengke, sarap pa naman ako yung ulo, kinakain. Tapos yung ang isa pa naalala ko, mahigit kami sa isang ipon ko, yung puro kami. Nako po, tuwa pa ako nun, yung pala, yun na yun. Lumipas ka nga, saan ko, namamagana. Lord, at doon ko po inisip, saan ko, bakit nangyari ang lahat ng ito? Kaya na po yun. At alam niyo ba, yung pagiging gluttony, alam niyo ba yung gluttony? Diba? Yung pagiging gluttony, masama. Kasi pag ikaw ay naging matakaw, tapos kahit busog na, gusto pa nito, yun. Wala. Kaya sabi na doon, anak, tama na, Lord, masarap. Konti na lang, Lord. Konti na lang, sige. Minsan nakakatuwa ang buhay natin, no? Mga
Kristiyano. Nakakatuwa po kasi sa kabila ng lahat, sa kabila ng ating pagkukulang, ang sabi ng Lord, call unto me and I will answer. Diba? Wala tayong ibang panghahawakan kundi ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon kasi binuksan yung ating isipan. Ang sabi ng pagkakasala ay ating maling pamuhay at pagsuway sa Diyos. At dahil doon, nagdaranas tayo ng kanila. Ito po'y itinuturo sa atin ng Panginoon para magkaroon po tayo ng pagkaunawa patungkol sa ating kalalagayan bilang Kristiyano. Kung meron mang responsable sa atin, kung meron mang, responsible sa ating mga sarili, walang iba kundi tayo yun. Amen po? Ikaw ay responsible sa iyong sarili. Huwag ka magturo, kasi yan, hindi kasi siya. Kasi siya, sabi ko, huwag na magluto ng isa. Dapat ka makain ng kain. Diba? Makain. Diba? Magluto ka ng iba. Diba? Kaya si Adan sa si Eva, ganun, di ko ba magkasala? Kasi yung babaeng binigay mo sa akin. Kasi yung ahas Hindi ka na ng tawad sa Lord, tapos baguhin yung estilo mo. Diba? Baguhin yung estilo mo ng pamumuhay. Amen po. Katulad na lang po ng cellphone. Mabuti yan. Kaya lang pag yan laging nasa mata mo, ayun na. Yung mata mong malinaw, lalabo na. Isa, ba't lumabo yung mata ko? Ganyan po ako nagsalamin, parang nasa page, 40. Ang mga 45 gano'n, gumamit na po ito, ito. So nung una, hindi At iniisip ko, bakit pagkaganito? Siguro dahil sa edad na rin. 51 na po ako. Aminado na lang. Pero, iniiwasan ko po talaga ito. Kasi bakit? Hindi mo matutulog ka na lang. Oras na pagtulog mo alas 10, hindi ka tuloy nakatulog. Nakatulog ka, alauna na. No? Yun. Di ba? Walang nilikha ang Diyos na masama. Walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat po yan ay mabuti. Ang problema sa atin. Ano po? Kaya nung nilikha na ng Diyos ang mundo, sabi, it was good, it was good, it was good. Diba? Iba kasi, ang laging yata kinakain, talaga yun. Diba, meron po what you eat, you become. Diba? Ito naman po yun. Again, dapat balansin po natin yung ating buhay. Ang buhay natin, hindi lamang sa flesh, kundi sa spiritual na buhay. But mas pahalagahan po natin yung ating spiritual na buhay. Kasi bakit? Makita natin ang ating Panginoon Jesus. Ano yung kanyang in-address doon sa paralyzed man? Yung kanyang kalagayan spiritually. Baka ikaw ganun din. Inusigrid, Lord, bakit parang hindi ko meron ako? Bakit parang kalooban ko? Bakit parang hindi ako payapa? Baka nung ginagawa ang pagkakasala. Diba? Hindi, wala naman hindi. Baka naman may napagsalitaan. Diba? Napagsalitaan mo ng matindi, di mo alam. Akala mo okay na. Diba? Kaya ito hirap ka. Kasi bakit? Napagsalitaan mo ng matindi, dinibdig. Kasi kung may nagdadalo, kaya nasabi ng Lord, diba? Patawarin nyo ang nagkakasala sa inyo para kayo patawarin. Amen po. Anong problema rin? Yung kanyang spiritual. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang bagay yung in-address ng Panginoon doon sa tao. Inuna niya yung kaluluwa ng isang tao na mapatawad sa kanyang mga kasalanan upang siya magkaroon ng kapayapaan, kagalakan mula sa Panginoon, at pangalawa, yung kanyang physical need. Amen? Kaya si Lord kumpleto di ba? Kumpleto si Lord pagka nagpagaling. Sabi ng Panginoong Yesus, ako'y napalito upang ang mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At tandaan po natin, kahit dito sa lupa,
mararanasan natin yun. Amen? Kung meron mga karamdaman tayo, natural na lang yan. Di ba ba? Natural po yun tayo magkaroon ng nag-vaccine pero yung pandemic ko, kaya kung mag-pray kayo, mag-pray po tayo, Lord. Pray po tayo, tayo bumitaw sa panalangin. No? Huwag din tayo pumasalan sa vaccine. Diba? Kasi preventive na lang yun. Actually, ano nito, ako po yung nag-iisip. Kasi yung vaccine, para pag na-inject sa'yo, i-introduce na sa'yo yung virus. Kaya pagdating ng virus na yun, makikita na lang sila sa katawan, oy, bati na tayo. Kaya andun na yun. Amen po. Alam niyo po, probably, yung pandemic natin, it will become a natural pandemic. Napapansin niyo po ba, di ba, kahit dumadami, may nababata ka pa sa hospital, mga namamatay na? Wala naman. Di ba? Yung makita mo yung God's intervention, di ba? Inalaw na ng Lord, nandun na yun eh. Kasi virus ko eh. Pero kita mo yung casualty, may nabalitaan ka pa ngayon, di ba? Wala. Kaya dumadami. Kasi bakit? Talagang maaaring possible na lahat ay talagang magkaroon. Kaya nga may vaccine. Kailangan na mag-vaccine na ng tao para pag nag-vaccine na rito, na-introduce na sa iyo katawan mo yung virus yung magpasok dyan, welcome na. Ibati na sila, hindi ka na magkakasakit. Ay, nakutubang ito. Patay napunta sa virus. So yun po mga kapatid, naintindihan po natin yung ating po pinag-aralan. Mahal po tayo ng Panginoon, but again, dapat maging present yung ating pag-iisip patungkol po sa ating buhay Kristiyano. Amen? Alam mo na, bakit nagkasakit? Lord, bakit? Di ba tinatanong mo, di ba diyan, pag nagkasakit ka, hindi mo tatanungin yung kasama, bakit mo nagkasakit? Ayaw ko sa'yo. Di ba? Sabihin, di ba? Kahit sa kapit bahay mo, kita nyo, yung nilalaglag ako. Bakit ako nilalaglag? Ayaw ko sa'yo. Ikaw nakakaalam na, di ba? Okay, sa'yo na, Lord. Yun, di ba? Kaya bago sa iba, sa Lord, Lord, nasakit ko ako na to. Hindi ko, kung bakit. Kaya, bahala ka na, Lord. Bahala ka na, Lord. Alam niyo, mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi ng Lord, sino makapag-iwalay tayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan ba? Diba? Maging kamatayan ba? Diba? Kasakitan ba? Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Means, anuman ang nangyayari sa ating buhay, basta tayo dumalangin sa Panginoon, ang Panginoon ay tutulong sa atin. Sabi ng aklat ng Peter, cast all your cares on Him, for He careth for you. Cast all your cares on Him, for He careth for you. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kaya ko po kayong lahat ay tumayo sa oras na ito. Let us commune with God. Let us bow our heads and let us pray, Lord. Kayo, Panginoong Diyos, ang nakasasaliksik ng aming mga puso. Kayo, O Diyos, ang nakasasaliksik ng aming mga buhay. Panginoong Diyos, sa oras na ito, Panginoong Yesus, kung paano pinagaling mo, Panginoon, ang paralitiko, Panginoon, sa kanyang karamdaman, bunga man ito, O Diyos, ng kanyang maling pamumuhay. Lord, makita mo, Panginoon, din sa aming buhay, O Diyos, kung anong mga pagkulang namin, anong mga nagagawa namin pagkakamali, Panginoon Diyos. Lord, salisikin niyo po ang aming mga puso. Salisikin niyo po, Panginoon, ang aming mga isipan. Lord, ituwid niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ituwid niyo po, Panginoon, ang aming buhay. At Lord, pagalingin niyo po, Panginoon, ang lahat ng anumang karamdaman, O Diyos, ng kasakitan man sa lahat ng bahagi ng aming katawan, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Right now, Lord Jesus, stretch forth your hand, Lord Jesus, to each and every one of us, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ang iyong kagalingan, Lord, physically, Lord, spiritually, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon Jesus.
Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, humihiling kami ng kagalingan, O Diyos, sa aming mga buhay, O Diyos, lalo sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Kami man ay nakararanas, Panginoon, ng iba't ibang pagsubok, Panginoon, ng pag-aalindangan, in the mighty name of Jesus, hallelujah. We rebuke that kind of negative thought in Jesus' name, hallelujah. At sa mga oras nito, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan ay patuloy na dumaloy sa buhay ng iyong mga anak. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay nagmamahal sa amin at nais mo, Panginoong Diyos, na kami palayain sa lahat ng uri ng anumang gawa, Panginoon, ng kaaway na si Satanas, O Diyos, sa aming buhay. Panginoon, sapagkat mahal mo kami, Panginoong Hesus, and let your blood, O Lord Jesus, cover us, Lord. Let your blood, O Lord Jesus, heal us, O Lord, in every circumstances, O Lord, ng aming buhay. Panginoon Diyos, sapagkat kayo, Panginoon, ang aming pag-asa. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito, sa kapangyarihan ng iyong mga salita. At ang katotohanan mo, Diyos, ang siyang patuloy na magpapalaya sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, purihin ka, dakilang Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.